Hoy, ka-friendship, andyan ka pala. Pasensya na ha, sobrang busy ko kasi. Ang dami kong ginagawa. So, ayan, dahil nandyan ka, tara, kwentuhan tayo. Mamaya na tong trabaho. Makakapaghintay naman to. So, ayan, alam nyo ba, ayan, ayoko sana maging malungkot, pero ito talaga yung nararamdaman ko. Alam nyo ba mga ka-friendship, sobrang nalulungkot ako sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Bakit? Siguro, ibabash nyo ako sa mga sasabihin ko, pero ito, base talaga ito sa aking mga nakikita at nasusubaybayan. Alam niyo mga ka-friendship, sobrang sakit na yung nangyayari sa ating bansa. Pilipino, pinapatay ng kapwa Pilipino. At kadalasan pa mga ka-friendship, mga bata, 8 years old, 12 years old, 15 years old, at yung iba, nag-aaral ng college, nangangarap pero anong ginagawa ng iba? Pinapatay ng walang kalaban-laban. Bakit ganon mga ka-friendship? Ano nangyayari sa ating bansa? So siguro naman nakikita nyo rin mga ka-friendship. Alam nyo, napapanood ko ito. Siguro naman, idol na idol nyo rin si Idol Rapi Tulfo na aksyon. Ayan, lagi kong sinusubaybayan ang kanyang mga video na alam ko na walang halong scripted. Nakakalungkot lang mga ka-friendship kasi sa halip na yung iba, makakapagtapos sila, pero anong ginawa ng iba? Pinapatay, kinikitil ang buhay, pinagsasamantalahan. Minsan nga sarili pang mga ama na dapat siya yung gumagabay sa mga anak. Pero anong ginagawa ng iba? Hindi ko nilalahat ha. Pero marami nang nangyayari na ganyan. Bakit? Bakit? Sagutin nyo nga ako mga ka-friendship kung alam ninyo kung anong dahilan. Kasi ang nakikita kong dahilan sa ating bansa, wala silang mahigpit na parusa. Kaya basta-basta na lang nila nagagawang pumatay. Tapos yung may mga kasalanan, yung iba tumatakas, nakakalaya, nagtatagulang, pero nabubuhay pa rin. Samantalang yung pinatay nyo, hindi matahimik ang mga kaluluwa at kawawa din yung mga pamilyang naiiwan. Ginagapang ng magulang para makapagtapos. Katulad nung isang napanood ko ulit. Criminology siya, student. Ginagapang ng magulang. Kahit hirap na yung magulang, ginagapang para makapagtapos. Pero sa isang igla, papatayin nyo lang. Sobrang sakit. Sobrang sakit noon. Sana, alam nyo, dalangin ko, sana magkaroon ng pagkakaisa ang ating bansa. Kahit nga sa presidente, dapat nagkakasundo-sundo tayo eh. Hindi yung kung alin yung gusto mo, yun ang gugustuhin mo. Hindi nagkakasundo. Pag ayaw mo doon, magwewelga, puro reklamo. Dapat suportahan na lang natin ang isa't isa para may magandang kahihinatnan. Para malaki yung pagbabago ng ating bansa. Hindi laging gulo, patayan. Ang dami nang inaabuso. Mabuti nga may Rapi Tulfo in action. Kaya proud na proud talaga ako
Senator Idol Rapi Tulfo in action. Paano na lang kung wala? Paano yung iba? Hindi mabibigyan ng hustisya. Nakakalungkot. Sobrang sakit na yung nangyayari sa ating bansa. Ito real talk. Real talk ito mga ka-friendship. Maraming mayayaman sa ating bansa. Tulungan natin yung mga mahihirap. Kaya marami ang gumagawa ng mga masasama kasi nga ang dami naghihirap. May magnanakaw, nangre-rape, basta-basta na lang pumapatay. Bakit ganun? Sana, ayan, dalangin ko para sa ating bansa. Naway magkaroon ng mahigpit na parusa para mabawasan ang mga masasamang tao na basta-basta na lang pumapatay. Alam natin na ang Panginoon lang ang may karapatan kumuha ng buhay kasi hiram lang natin ang buhay natin. Tayong mga tao walang karapatang pumatay or kumitil ng buhay ng may buhay. Kaya habang may panahon pa, bumangon tayo. Magising tayo. Sana magkaroon, yun lang ang tanging dalangin ko. Magkaroon ng mahigpit na parusa sa mga basta-basta na lang pumapatay. Sa mga gumagawa ng krimen. Bigyan ninyo ng mahigpit na parusa para matigil yung iba. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at naway share nyo ang video na ito para mas marami pang makapanood. At naway dinggin ng Panginoon ng ating mga panalangin na maging maayos ang pamamalakad sa ating bansa at magkaroon ng pagkakaisa. Yun lang po. Thank you and God bless.